may mga gagawin po ng mga activities. And tulungan niyo po yung bawat isa. Nakita po nila Lord yung buhay Kristiyano, hindi lang naman yung nagsisimba na uwi na. Hindi po merong kasiyahan po sa loob ng simbahan. Tulungan niyo po yung bawat isa na makita po nila yun. Dinadalahin ko po Lord mamaya sa pagtuturo ko. Ay turo ko po ito ng tama. Bigay niyo po ang katalinuhan Lord. Dala niyo po ang bigay ko kaya. At yung mga Diablo, yung demonyo niya, nagaling niyo po sa lugar po na ito. Iposes ko po sila Lord para hindi po nila kami may istorbo Lord. At magbigay ng antok o distraction sa bawat isa. Tulungan niyo po kami kung ano may mapapakinggan po namin. Maintindihan po namin ito, Lord. May sa puso po namin, madagdag namin sa kaalaman namin bilang isang Kristyano. Dati dinadalayan ko sa bigay ng pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so magkaroon tayo ng awitan. Batiin natin mag-vlog. Okay, so meron tayong bisita. I-announce ko lang siya. Okay po. Para ma-recognize po natin siya. Pwede bang tumuyo si... Ano to? Parang hirap spelling niya. Loris? Tama? Loris Aliyah. Aba, may Aliyah rin pala tayo dito, no? Aliyah Yumi Liwag. Okay, pwede ba siyang tumayo? Okay, palabang po natin siya. Pwede na siya makupo. Thank you po sa pagpunta, no? Mamaya ipa-feel natin na welcome po siya. No po? Okay, thank you sa pagpunta, no? Anong tawag sa'yo? Aliyah talaga? Yumi daw. Okay, Yumi. Kala ko Aliyah. May Aliyah kasi nga mamaya dito. Pakilala namin siya sa'yo, no? Okay, Aliyah din siya. Okay, nandun siya doon sa loob. Okay? So, tawagin na natin yung ating choir.
natin ating welcome. So, habang ginahata, magkamayan po tayo. Sige, patutulungan natin ating welcome song. Kamayan natin bawat isa, ano po, and patil natin ang welcomes. Pati si Ate Angelica, no? Tama? Okay, thank you sa pagpunta. Ano po? Sige po. Amen. Sarap ng nakikita ninyong pamayan. Ako, sige, pwede na tayo makupo. Salamat po sa inyo. Pasensya na, medyo masigit tayo, no po? Pero thank you dahil lahat pinipili natin makamayan, no po? Okay, sige, tawagin na natin yung special number. Ano po kakantay niyo, Pastor? Ito? Yan po, yan. Set me
po yung kanta po na yun, no? Stepping in the light na po. Malakad daw tayo sa liwanag. Po. Okay. So, biyayan ni Lord na po. Malakad tayo sa liwanag. Okay. Yun, okay. Thank you. Ayan, okay, pinapa po natin natin mga bisita sa harap. Thank you po sa inyo. Okay, so nakumento kanina si Kuya Paul Si Kuya Paul matibay, no? Nagkaroon din siya ng ganito, pero matibay siya. Sabi ko yan sa kanya, no? Okay, so buksan natin yung Bible natin sa Matthew chapter 26. Pero bago yun, magsimula muna tayo sa Luke pala. Luke chapter 22 verse 19. Sige, tayo po tayong lahat. Luke chapter 22 and verse 19. So, Matthew, Mark, Luke 22. Tayo po tayong lahat. Okay, 22 verse 19. Luke chapter 22 and verse 19. Luke 22 verse 19. Nandiyan po ba? Amen. Okay, basahin natin sabay-sabay. Ready, go! And He took bread and gave thanks and brake it and gave unto them, saying, This is my body which is given for you. This do in remembrance of me. Sige, manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa binigay niyo pong pagkakataon na makapagturo. Panginoon, please, ibigin ko, tulungan niyo po ko. Bahagi niyo po ito na maayos. Mapurihan po kay Lord sa lahat ng mangyayari. Bigyan niyo po kong lakas, Lord. Magawa ko po ito. Kung man mapapakinggan po namin, may dagdag sa aming kaalaman sa aming pong buhay Kristyano. Mapurihan po kay Lord sa lahat ng bagay nito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige, pwede na tayo makupo. Okay. So, ito po daw ay Remembrance of Me. So, yung title ng ating pag-uusapan ngayon is This Do. Okay. So, Holy Week, pag-aalala na namatay si Kristo para sa ating lahat. Ito. Okay. So, maraming iba't ibang turo. Ulitin ko. Sinasabi, ganito ganyan. Pag kinain mo, mababawasan yung kasalanan mo. Okay, pag kinain mo, ito yung katawan mismo ni Kristo. Pero ano ba talaga yung nangyari? Ano po? So, pag-usapan natin number 1, bilis tayo. Event. Event, pangyayari, o kaganapan. Ano ba nangyari po dito? Sabi ng Matthew chapter 26. So, pag-usapan po natin, ano ba nangyari sa mga panahon po nito? Matthew chapter 26 and verse 17. Matthew chapter 26 and verse 17. 26 verse 17. Okay. Matthew 26 verse 17. Sabi niya dito, Now the first day of the Feast of Unleavened Bread. So merong kaganapan ng Feast of Unleavened Bread. So meron daw gagawin sila, Feast of Unleavened Bread. The disciples came to Jesus, saying unto him, Where wilt thou that we prepare for thee to eat the Passover? So meron pong Passover na magaganap. Ako Passover. So, dito tayo sa verse 19. Sabi niya, And the disciples did as the Lord had appointed them, and they made ready the Passover. So, nire-ready na po nila yung Passover. Ngayon, number 2 tayo. Bilis na tayo, no? Number 2, explanation. Explain natin. Ano ba yung letter A? Passover. Ano ba yung Passover? Ako. Kasi syempre parang hirap intindihan. Passover. Ano ba ito, Pastor? Tingnan natin. Bakit gagawin daw nila Jesus Christ? Sabi ng Exodus chapter 12 and verse 27. Ipit niyo yung Matthew. Ako. Lipat tayo sa Exodus. So, Genesis, Exodus. Pangalaw sa Bible. Chapter 12 and verse 27. Sabi niya dito, 12:27, that he shall say, It is the sacrifice of the Lord's Passover, who passed over the houses of the children of Israel in Egypt, when he smote the Egyptians and delivered our houses, and the people bowed the head and worship. Yung Passover, kinuha sa salitang Passover, okay? So, mas madaling ibig sabihin, ibig sabihin, okay, kinasa, over, nilagpasan. Ako. So, ito yung panahon na kung kilala niyo si Moses, sino si Moses, siya yung nagtaas ng tungkol, tapos naiwa yung dagat. Pero bago yun, diba, nandun sila sa lugar ng Egypt, at merong 10 plagues. Alam niyo po yun?
Okay, yung ginawa na sakuna doon sa lugar ng Egypt, di ba? Meron yung tubig, naging dugo. Naalala niyo po? Okay. At yung pinakahuli doon sa 10 plagues po na yun, ay yung dadaan po yung spirito ng kamatayan. No po? At tapos, kung walang nakitang dugo sa pinto, mamamatay yung panganay. Sino yung panganay po dito? Nakangiti mga panganay. Okay? Pag meron panganay sa loob ng bahay, okay, mamamatay pag wala yung dugo. Okay? So, ginawa ng bansang Israel, nag-alay ng tupa, pinatay yung tupa, at tapos yung tupa na yon, yung dugo niya, nilagay doon sa pinto. Diba po? Ngayon, pag dumaan yung spirito ng kamatayan, makikita yung dugo, magpapas over siya doon sa pinto na yun. Nakuha po? Okay. So, ginawa yon, naging parang pag-aalala po nila yon hanggang sa panahon ni Jesus Christ. Ngayon, ito na yung sa panahon ni Jesus Christ na kung saan kakain po sila ng dito sa Passover po na yun, pag-aalala na kung saan hindi namatay yung mga firstborn nila. Ano po? Okay. So, dito tayo sa Matthew. So, na-explain na natin. Ano po? Yan yung ibig sabihin ng Passover. Sabi ng Matthew chapter 26 and verse 21. So, habang kumakain po daw sila, ginagawa nila itong Passover po na ito. Sa verse 21, sabi niya, 26 verse 21 ng Matthew, and as they did it, he said, verily I say unto you, that one of you shall, merong isa sa inyo tatalikod sa akin. Okay, alam natin yun, no? Kung sino? Si Judas. Sabi niya sa verse 22, and they were exceeding sorrowful, and began every one of them to say unto him, Lord, is it I? Okay, so nangalungkot sila, merong tatalikod, may magbibitray ni Jesus Christ. Lord, ako ba yun? So ito yung 12 disciples, Lord, ako ba yun? Okay? So, bakit ganun yung sinabi nila, no? Kasi si Judas, sobrang galing niyang mag-taking Kristiyano, naglilingkod siya sa Panginoon ng tapat din. Pero sa loob-loob, peki pala siya. Sa sobrang galing niyang mameke, wala kahit isa sa mga disipulo niya na nagsabi, Lord, si Judas yun, no? Galing, no? Isa kasi siya sa faithful. Ako, na naglilingkod ng totoo kay Jesus Christ. Kaya nga sabi nila, sino sa atin? Lulong ko doon. Kasi alam nila lahat, tapat eh. Lahat naglilingkod kay Lord. Kumakanta yan, nagwakway. Kamukha ni Judas, ano pa siya? Treasurer pa siya. Di ba po? Naglilingkod kay Lord ng tapat. So sabi, Lord, ako ba yun? Ako, tuloy natin. Sabi niya dito, sa verse 23, and he answered and said, he that dippeth his hand with me in the dish, the same shall betray me. Kung sino yung nagbabad ng kamay niya dun sa dish o dun sa lalagyanan, nasabay ko, sabi niya, siya yun. Okay, so sinabi na ni Jesus Christ, alam lahat ni Jesus Christ, di ba po? Sa verse 24, sabi niya, then Judas, which betrayed him, answered and said, Master, is it I? He said unto him, thou hast said. Nung nakita na si Judas, nakita niya, nasabay siya kay Jesus Christ, Lord, ako ba yun? Diniretso sa kanya ni Jesus Christ, ikaw nagsabi niya. Baga ikaw yan, sinasabi niya. Ako ba? Tuloy natin. So verse 26, and as they were eating, Jesus took bread and blessed it. Okay, and break it, sabi niya. So, and gave it to his disciples and said, take it, this is my body. So, ano nangyari? So, tinuloy na ni Jesus Christ at sinabi, hinanimbawan niya yung katawan niya. Po. Okay. So, sa John chapter 13, kasi hindi na kwento ni Matthew yan eh, pero nakwento ni John. Buksan natin ito. John chapter 13 and verse 26. So, itin ulit si Matthew, no? Itin tayo ulit kay Matthew. Okay. Dito tayo kay John chapter 13 and verse 26. John 13 verse 26. Sabi niya dito, 13 verse 26 ng John, sabi niya, Jesus answered, He it is to whom I shall give the sop. Ano yung sop na ito? Ibig sabihin ng sop is pagkain na binabad na may sinawsaw po siya.
Sabi niya dyan, and when he had dipped the cup, he gave it to Judas Iscariot, the son of Simon. So, diniretso niya. Diniretso niya, ikaw yon. At tapos, ano pang ginawa niya? Kung kanino ko binigay itong tinapay na ito na binabad ko, sabi niya ganyan, yun yung tatalikod sa akin. Ako ba? So, diretso na si Jesus Christ. Ito yung magtatalikod sa akin. Ito yung magbibitray sa akin. Ako ba? Tuloy natin. Sa verse 29 ng Matthew 26. Balik tayo. Okay. Ay, mali. John 13 pala. Sorry po. John 13 verse 29. John 13 verse 29. So, sinabi na, no? Kung sino yung binigay ko ng sap, siya yun. Sa verse 29, okay, sabi niya, for some of them thought, because Judas had the bag, that Jesus had said unto him, by those things that we have need of against the feast, or that he should give something to the poor. Sa verse 27, sabi niya, and after the sap, Satan entered into him. Then said Jesus unto him, that thou doest, thou eat. Look at me. So, binigay yung sap, yung tinapay. Ang sabi ni Jesus Christ, kung ano yung dapat mong gawin mo na. Anong naisip ng disipulo? Baka may pinapabili lang si Jesus Christ kasi siya yung treasurer. Opo. Ibig sabihin, hindi pa rin nila pinag-isipan na masama si Judas kasi nga, napakagaling ni Judas na magpeke sa buhay Kristiyano niya. Ako po. Okay, kaya nga ito yung sinasabi ko po sa inyo. Mag-ingat po tayo sa buhay Kristiyano natin. Totoo ka ba talaga? Sa paglilingkod mo kay Lord? Ako, pwede kang mameke. Kamukha ni Judas. Nagpeke siya sa kanya pong buhay Kristiyano. Kaya hanggang sa dumating sa punto, sa sobrang galing niya magpeke, sinabi na nga ni Jesus kung sino yung sumabay sa pag-adit ko ng neto. Sumabay si Judas. O, isang clue na yun. O, Lord, ako ba yun? Ikaw yun. O, kung kanino ko binigay ito, siya yung magbibitray, siya yung tatalikod. Binigay niya. Malinaw na malinaw. Sabi ni Jesus Christ, siya yun. Pero lahat ano tingin? May pinagawa na. Diba? Kasi bakit? Napakagaling. Ni Judas magpeke sa buhay Kristiyano. Kumusta po ba tayo sa buhay Kristiyano natin? Saan mo yung ginagawa to dahil peke lang ako? Huwag kayo magpanggap na Kristiyano lang kayo. Magaling kayo sa labas, pero sa loob ng bahay, iba na. Magaling sa church, pero pagka uwi, parang walang nagbago. Ako, dapat kung ikaw pinago ka na ng Panginoon, magmula dito hanggang sa loob ng bahay, hanggang saan ka pumunta, Kristiyano ka pa rin. Kahit ikaw na lang mag-isa. Nakuha po. Amen po ba? Okay, tuloy natin. Sabi niya po dito, letter B. So, nung umalis si Judas, dito na ginawa ng Panginoon yung Lord's Supper. Ako. Kasi sa Lord's Supper po, ginagawa po yan ng mga parte na talaga sa loob ng simbahan. Hindi po lahat pwedeng gawin po ito. Sa ibang religion, ginagawa kahit sino pwede. Ako, basta 13 and above ka. Tama po, ano po, ganun eh. Kaya nga nung bata nun ako, nag-iinayang ako kasi parang 8 years old pa lang ako, naalis na kami sa Katoliko, inaabangan ko yung hostie, ano kayong lasa mo? Tapos pag dumigil daw sa taas ng ano, may kasalanan ka daw. May niisip, ano ko kaya kakainin yan? Excited ako mag-13 nun, kasi joke. Diba? So, ganyan yung tinuturo, di ba po? Pero sa loob ng simbahan, ang turo po ng Bible, kung sino po yung saved, baptized member, sila po yung gagawa ng Lord's Supper. Nakuha po. Opo. So, isa po itong dapat gawin natin, lalo-lalo na ng mga member po. So, tuloy natin. Lord's Supper, letter B tayo. Okay? Sinabi po ito ng Panginoon sa verse 26. Okay, Jesus took bread and blessed it and break it and gave it to the disciples and said, take, eat, this is my body. So, example natin, like number 3. Please na tayo, no? An example niya, yung bread. So, sinabi niya yung tinapay na ito yung katawan ko. Okay. So, maraming nasasabi, yun ba yung katawan ni Kristo? O, pag sinabi ko sa inyo, okay, kayo lahat mga member, ito yung katawan ko. Tanong, katawan ko ba to? Hindi, Hindi. Diba? Paano naging katawan to eh? Tablet to.
digital to. Tama po? So, sinasabi ni Jesus Christ, ito yung katawan ko. Ibig sabihin, meron siya sinasabing halimbawa. Meron mga may iPhone dito eh. Sabi ko sa ito yung katawan ko na binasa. Okay? Ito yung katawan ko, sabi niya. Pero hindi ibig sabihin, yun yung literal na katawan niya. Nakukuha po. Simbolo lang to. At yung simbolo na sinasabi po ng Bible is dapat, yung kanina napag-aralan natin, walang lebadura. Kasi ibig sabihin ng lebadura, kasalanan. Okay, pag walang lebadura, sinisimbolo yan ng purity and holiness. No? Malinis, na po, pure, na po, at kabanalan. Okay, kaya nga letter B, sabi niya, okay, sa verse 27, and he took the cup and gave thanks and gave it to them, saying, drink ye all of it. Sabi niya, sa verse 29, but I say unto you, I will not drink henceforth of this fruit of the vine ulit. Sinabi niya, ano po? Okay? Fruit of the vine until that day when I bring it new with you in my Father's kingdom. Okay? So, hindi muna daw iinom si Jesus Christ niyan kasi mamamatay na rin siya. Ano po? Sa panahon na ito. Okay? At tapos sabi niya, hindi ko inumin to, pagdating na lang dun sa langit, dun ko inumin. Hindi siya alak. Malinaw na sinasabi ng Bible, ano po siya? Fruit of the vine or grape juice sa atin. Nakuha po? Dapat matanggal nyo sa isip nyo, alak to, hindi. Fruit of the vine siya. Ano po? Kasi ulitin ko, pag yung grape juice, may hinalo ka na dyan para ma-ferment yan at maging alcoholic wine siya, ano po? Simbolo nga ng dugo ni Kristo eh. Yung dugo ba ni Kristo may halong kasalanan? Wala. So, pure po yan. Pure na grape juice at pure na tinapay dapat na walang halong levadura. Nakuha po? Okay. Dapat may explain na maayos po sa inyo yan. Ano po? Na kung saan nagsisimbolize po ito ng purity. At bakit ginagawa po daw ito? Sabi ng 1 Corinthians chapter 11, yung kanina binuksan natin, and verse 24. 1 Corinthians 11 and verse 24. Pastor, ba't kami natin binubuksan sa Bible? No? Para alam nyo na lahat ng tinuturo ko sa inyo, galing po sa Bible yan. 11 verse 24. And when he had given thanks, he break it and said, take, eat, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. So sinabi niya ulit, ito yung katawan ko. Katawan mo ba ito? Na nabasa. Ay, wala pa ba? Wala pa palit, no? Na nabasa. Okay. Okay, di ba? Nung napako si Kristo, nadurog daw, nabasag yung katawan niya. Apo, gawin niyo to in yan yung explanation niya. Pag-aalala, hindi pang bawas sa kasalanan. Maliwanag po. Pag-aalala, ulit-ulitin ko hindi pang bawas ng kasalanan mo. Hindi siya sakramento. Apo, pag-aalala po siya. Nakukuha po. Pag-aalala na si Kristo daw, yung katawan niya, nadurog para sa atin. At sa verse 25, sabi niya, 11 verse 25 ng 1 Corinthians, and after the same manner, also he took the cup, and when he had supped, saying, this cup is the New Testament in my blood, this do ye as oft as ye drink it in pag-aalala. So, naalala ko sasabihin nung nandun sa harap, ito yung katawan ni Kristo, hati-hatiin daw. Huwag niyong mumuyain. Tama ba? Huwag niyong mumuyain. Kasi bakit? Masasaktan si Kristo. Palukuhan ko yun. Ano ito? Cannibalism. Ay, cannibalism, kumakain tayo ng tao. Hindi po totoo yun. Tapos iinom ka. Ito yung literal na dugo ni Kristo. Iinumin mo yung dugo ni Kristo. Ano ka, vampira? Nakukuha niyo po, medyo parang joke po siya. Pero hindi po dapat yun. Pinagbabawal ng Diyos yan, yung ganun na bagay, yung ikaw kakain ka ng tao at iinom yung dugo ng tao. Hindi po siya ganun. Hindi po siya literal. Nakukuha niyo po, mamaya hapon, pag-aaralan pa natin na mas malalim po yan. Pero ito yung explanation na sinasabi ng Bible. Amen po ba? Nakukuha niyo malinaw. Ang Lord's Supper, pag-aalala. Ang tinapay,
simbolo ng katawan ni Kristo. Yung dugo ni Kristo, simbolo ng grape juice, hindi sa alak. Opo, walang bahid na kasalanan yung Panginoong Jesucristo. At pag ginawa mo yan, kinain mo yon, ininom mo yon, hindi para mabawasan yung kasalanan po natin. Isa itong simbolo, pag-aalala sa ginawa ng Panginoon sa atin. Okay po. Ang pag-aalala, parang birthday yan, di ba? Birthday, araw-araw ba kayo nag-birthday? Ang mahal siguro na pag-araw-araw. Well, every month, kaya nga tayo, inaalala po natin once a year. O, pag-aalala. Okay, so explain pa ng isa. Kasi naalala ko yung tinanong sa akin ni Kuya Chris. Yung sa pagkamatay naman ni Kristo, kailan ba namatay talaga si Kristo? Meron tayong tinatawag na Good Friday. Tama po? Tama yung Good Friday. Doon daw pinako si Kristo. Okay, tama? Pero kung bibilangin mo, ang sabi ng Bible, 3 gabi at 3 araw siyang nasa libingan. Magbilang tayo ngayon. Kung gabi ng Friday po siya, sabihin na natin 6 p.m. nilibing siya. Magbilang tayo ngayon. 6 p.m. ng Friday, magbilang ako, no, para maliwanag yun, dito ang banda. 6 p.m. ng Friday, papuntang 6 p.m. ng Sabado, ilang araw? Isa. Anong gabi dalawa? Friday to Saturday lang. Isa. 6 p.m. ng Saturday, papuntang 6 p.m. ng Linggo. O paano naging Linggo ng pagkabuhay, no? Tama. 6 p.m. ng Linggo, papuntang 6 p.m. ng Lunes. 3. So, hindi siya dapat Linggo ng pagkabuhay. Lunes ng pagkabuhay siya. So, mali po siya. Sabi daw nila, simbolo. Yung sinasabi, hindi po. Pag sinabi ni Kristo na 3 araw, 3 gabi ako na mamamatay, ibig sabihin, 3 araw, 3 gabi siya mamamatay. Ngayon, Pastor, kailan siya namatay? Okay. So, ang bilang po ng sa mga Hudyo, parang lumalalim tayo, ano po, pero hindi nyo mabuti to. Para alam nyo po, may idea kayo. Pag bilang ng mga Hudyo sa atin, is baliktad, iba yung sa kanila. Sa atin, yung madaling araw natin is, anong oras po? Yung alas 2 na madaling araw, di ba? Parang 12:01 a.m. Ganun po tayo, di ba? Doon nagsisimula yung araw natin. Tala po. Sa kanila, iba. Yung nagsisimula po sa kanila is gabi ng 6 p.m. Ako po, 6 p.m. papuntang 6 p.m. ng umaga, ganun sila. Evening, morning. Kung babasahin yung Bible, ganun po sila. Evening and morning were the first day. Sabi ng Bible po yan. So, gabi, papuntang kabilang umaga, yun yung araw po nila. Babalik ng 6 p.m., yun doon natapos yung araw po nila. Nakuha po. So, ganito po nangyari. Para i-explain ko po sa inyo kasi pinag-aaralan natin yung example at yung explanation po, no? Tuesday ng gabi, okay, ano po sila, Passover. Pag-alis ni Judas, nag-Lord Supper po sila. Pagkatapos umalis ni Judas, nag-Lord Supper po sila. Nung kinagabihan din ninyo, hinuli na si Jesus Christ. Ng Tuesday ng gabi. Ako, Tuesday ito. Pagpunta dito, Wednesday na ng umaga. Madaling araw, kaya nga gabi nila kinuha si Jesus Christ para walang kukontra. Kasi maraming nagniniwala si Jesus Christ kumeta. Maraming magpo-protesta noon. Okay? So, hinuhusgahan si Jesus Christ ng Wednesday na madaling araw. Ako, para walang ganong tao. Sila-sila lang. Okay? Walang kukontra. Yung gustong patayin si Jesus Christ, sila lahat nandun. Okay po? Hanggang sa dinala siya kay Pontius Pilato. Okay? At sabi ng Bible, kung bubuksan nyo, sabi niya dito, sabi niya sa Mark chapter 15 verse 25. Mark chapter 15 verse 25. Para makuha niyo po ng mas ayos na imagine niyo, 15 verse 25. Okay, pagkatapos hindi na kay Pontius Pilato, sabi niya, okay, verse 25, sabi niya, and it was the 3rd hour, sabi niya, ano nakasulat ba? They crucified Him. So, ito yung panahon na pinako daw si Kristo ng 3rd hour. Okay. So, 6 p.m. na naman, ito yung pinag-uusapan natin. Ngayon, meron silang 3rd hour. Magsisimula na naman yan, 6 a.m. 6 a.m. papuntang 7 a.m. first hour. So, 7 a.m. yung first hour nila. Second hour is 8. Third hour is
9. So, 9 o'clock, tinako si Jesus Christ. Ako po. Para maliwanag, makita niyo po. Tuloy natin. Sa Matthew chapter 27 and verse 45. Okay. Matthew 27 and verse 45. 27 verse 45. Okay, sabi niya dito, now from the 6th hour, nakapako na si Jesus Christ ha, hanggang 6th hour daw, there was darkness over the land unto the 9th hour. So, anong oras po yung 3rd hour? Anong oras po yun? 9. 4th hour? 10. 11. So, magmula tanghaling tapat, madilim daw. Sige niyo, imagine niyo, madilim, darkness, sabi niya, Sabi niya dyan, over all the land. Sa lahat ng lugar, sabi niya, unto the 9th hour, 12, tuloy natin. 1, 2, 3, hanggang 3 o'clock ng hapon, Okay, so magmula 9 a.m. hanggang 3 o'clock ng hapon, nakapako si Jesus Christ. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Isipin nyo, 6 hours nagtitiis si Kristo na napako sa krus para iligtas ka lang niya. Ligtas na ako. Napakamahal tayo ng Panginoon, Tapos dami pa natin reklamo minsan. Yan yung pagmamahal ni Kristo para sa'yo, para sa akin. 6 na oras siyang nakapako sa krus. Pastor, bakit di siya namamatay kaagad? Sabi ko nga sa inyo noon, and para sa mga bisita natin, para malaman nyo, ang pagpapako sa krus, hindi ka naman talaga mamamatay kaagad. Pinapahirapan ka muna. Kahit kayo mismo, pako ko kayo ngayon. Hindi ka naman mamamatay. Pako ko lang dito, mamamatay ka? Hindi ka naman pinako sa puso Ba't di namatay si Kristo agad? Ang crucifixion, meron po siyang torment o yung papahirapan ka niya talaga. Kasi isipin mo, nakapako ka, wala kang tapakan. Hindi yan yung nakikita nyo sa mga rebulto na may tapakan. Wala po silang tapakan. Isipin mo, nakapako yung paa mo, walang tapakan. Nakapako ka, nakasabit ka. Hindi ka ba iinay ng gravity? So, nangyari, nakapako ka ganyan, hilahin ka ng gravity, saan masakit? Pababa ka? Sa paa. So, anong gagawin mo? Hihinga ka, paa at saka kamay, di ba? Pero ang pinakamasakit yung kamay, kasi binababa mo yung paa mo masakit sa kamay. Hihinga ka, pipilitin mo itaas sa sarili mo, gamit yung paa mo. Saan ngayon masakit? Sa paa. Bababa ka ngayon, siyempre masakit sa paa. Lilipat mo ngayon yung sakit ulit, bababa mo yung paa mo, saan masakit ulit? Okay. So, anong gagawin mo para hindi ka ganong mahirapan? So, lilipat mo yung sakit. Paa, kamay. Paa, kamay. Paa, kamay. So, hihinga ka ng dahan-dahan, konti-konti. Sipin mo, subukan mong 6 na oras, gano'n ka mang gagawin mo. Mamamalid yung baga mo. Hanggang sa doon ka mamamatay. Ang crucifixion, torment, ipapahirapan ka by suffocation. Mahirapan ka muna. Yan yung ginawa ni Kristo sa'yo, para iligtas ka lang yan. Kaya wala tayo dapat ireklamo sa Panginoon natin. Dami niyang paghihirap sa atin para lang mapunta ka ng namin. Kasi ba't ginawa pa ni Kristo yon? Ayaw ka niya mapunta sa impyerno. Kung bubuksan niyo yung mata niyo, siguro kung tayong lahat, dadaling ka ng Panginoon, papakita niyo sa'yo, buhat-buhat ka niya. Ito yung impyerno, makikita niyo. Salamat, Panginoon, ginawa niyo, binigay niyo yung anak niyo para sa akin. Kasi ayaw ka niyang pumunta doon. Ganon kaseryoso yung Panginoon. Hindi yan yung katulad ng mga turo ng ibang religion, yung impyerno, yung lupa. Yung Panginoon natin, si Kristo na kung lupa, impyerno, ano siya? Nasisira ng bayan? O kaya, yung salitang T-A-N-G-A, ganun po siya. Kasi bakit? Kung ito lang pala yung impyerno, lupa,
Para saan pa yung pagpapakahirap niya sa krus? 6 na oras ka, sino gusto nun? Na nakasampay ka sa krus, na nakahubot-ubad. Sabi ng Bible, hubot-ubad po siya. Pinapaya mo yung sarili mo, 6 na oras kang nakapako sa krus, hirap kang huminga, yung katawan mo nasuglasog, gumagasgas yung likod mo na sugat-sugat, litaw yung buto-buto, gumagasgas sa magaspang na krus. Nahihilo yung Diyos natin kung gano'n. Kung walang impyerno. Pero dahil alam niya, yung tao pupunta doon. At dahil gano'n kanya kamahal, gano'n niya kamahal, ibinigay na si Kristo para sa atin. Nagsakripisyo po siya. So ngayon, napako si Kristo, at tapos doon, so mga 3 o'clock, hanggang sa nagmamadali na po sila sa John chapter 19 and verse 31. John chapter 19 and verse 31. So, John chapter 19 and verse 31. John 19 verse 31. Verse 30 muna, sabi niya dito, when Jesus therefore had received the vinegar, he said, it is finished. And he bowed his head and gave up the ghost. Na kung saan sabi ni Kristo na napako siya sa krus, sabi niya, it is finished. Tapos na. Tapos na. Sabi ng Bible, yung cup ng Panginoon, hindi ko ba iinumin yun? Sabi niya. Yung cup ng suffering na kailangan mangyari sa akin, sabi niya, hindi ko ba iinumin yun? Sabi niya sa mga disipulo niya. Kumbaga, ito yung pagtulong sa inubos niya daw lahat. Sabi niya, ubos na. Tapos na. Ibig sabihin, ang kasalanan ng buong sanlibutan, pwedeng mabayaran na niya. Ako. Pero sa tanong, kung sa'yo bayad na ba? Ready na yung pambayad ni Kristo. Hindi mo na kailangan, sabi ni Kristo, tapos na daw. Tapos na. So, ibig sabihin, kahit magpalaspas ka, walang dagdag yan para mabawasan yung kasalanan mo. Ginawa na ni Kristo yung lahat ng paghihirap. Kaya hindi mo na kailangan magpalaspas, lumuhod dito, hanggang sa simbaan, para mabawasan yung kasalanan mo. Tapos na, sabi ni Kristo. Opo, tapos na. Bayad na yung kasalanan natin, pero yung sa'yo, bayad na ba? Paano mababayaran yung kasalanan natin? Inamin mo na ba? Meron ka pagkukulang sa Lord. Nag-pray ka na ba, Lord? Patawad po sa lahat ng kasalanan ko. Nagsabi mo, Lord Jesus, dalhin mo ko sa lalandahan. Para yung sa'yo patawaran mo. Nakuha ko. Bayad na para sa buong mundo, pero hindi lahat tinatanggap yung pambayad na ginawa ni Kristo. Nakuha po. Hindi naman dahil namatay si Kristo, lahat pupunta na sa langit. Hindi ready na yung pambayad. Sa'yo, nabayad na ba? Napo, yun yung ibig sabihin po niya dyan. Napo, bakit pastor is naisip nila na Friday? Di ba sila marunong magbilang? Diba? Yun ay, pwede naman isip nun, diba? Okay. Kasi meron tinatawag po na Sabat Tingnan niyo po. Sa verse 31, sabi niya, Jesus therefore, the Jews therefore, because it was the preparation that the body should not remain upon the cross on the Sabbath day, for that Sabbath day was a high day, besought Pilate that their legs might be broken and that they might be taken away. So, ulitin ko, nakapako, 3 sila, tama? Ba't pinapakutol yung paa? Ay, ba't pinapabali yung paa? Para hindi na sila ganun-ganun dun sa cross. Para sumobra sakit na talaga. At mamatay na sila. Ngayon, yung dalawa, ganun yung ginawa. Pero kay Jesus Christ, sabi niya, okay, sa verse 32, sabi niya, and bent in the soldiers and break the legs of the first and of the other which was crucified with him. So, binali mga paa nila. Okay, para mamatay na sila. Sa verse 33, but when they came to Jesus and saw that he was dead already, they break not his legs. Pero si Jesus Christ dito, patay na. So, bakit sila nagmamadali? Kasi, pagdating ng, di ba, 3 p.m. na yun. O, papunta na sila, papuntang 6 p.m. Yung 6 p.m. na yun, meron po silang Sabbath day. O. Pero sabi niya, tandaan nyo, hindi porke Sabbath, is Sabado na. Okay? Yan yung iniisip kasi ng lahat Sabbath day ng Hudyo, Sabado lagi.
Lagi naman talaga yun. Opo. Pero meron siyang, basahin ulit, sa verse 31, for that Sabbath day was a high day. Meron silang special Sabbath. Nakuha niyo po, may special Sabbath sila. At hindi lahat ng special Sabbath is papuntang Sabado. Pastor, di ko na gets. Ulit natin. Okay? Ang Sabbath day lagi Sabado. Diba? Pero meron silang special na Sabbath. At hindi lagi yun Sabado. Yung special Sabbath po nila, mangyayari po nun is ngayong Wednesday na gabi. So nagmamadali sila ngayon na dapat walang nakapako sa krus kasi banal yung Sabbath. Kaya pinapapatay na at maramalibing na kagad yun. Para ready sila i-observe 6 o'clock yung Sabbath day. Ako po. So kaya magbilang na tayo. So Wednesday ng gabi, binibig na si Jesus Christ. Okay? Sabbath day yun. Nagmamadali sila ngayon, kaagad-agad nilang in-anoint si Jesus Christ, inayos, siyempre, ililibing, babalutin niya ng tela. Ako, mabilisan, hiniling ni Joseph, naalala niya yung kwento? Yung katawan ni Jesus Christ, kung alam yung kwento, hiniling niya, para ilagay doon sa kuweba. Ama po, yun yung tomb nila, yun yung libingan nila. Okay, nilagay sa kuweba si Jesus Christ. So, kapilang tayo ngayon. Wednesday, ng gabi. Papuntang Thursday ng gabi. Ilan? Isa. Thursday ng gabi, papuntang Friday ng gabi. Dalawa. Friday ng gabi, papuntang Saturday ng gabi. Ito po. Okay. So, magmula gabi na yun, papuntang madaling araw, nung pumunta na madaling araw ng linggo, yung mga babae, wala na si Jesus Christ sa libingan. Ako po. Yan po yung totoong sinasabi ng Bible. Kaya nga linggo ng pagkabuhay, hindi siya Lunes ng pagkabuhay. Ako nyo. So, ito yung explanation at example na gusto ko makuha po ninyo. Ngayon, number 4, last na po tayo. Bakit natin ginagawa yung Lord's Supper nito? Number 4, examination to self. Sabi niya dito sa 1 Corinthians chapter 11 in verse 27. Ito tapos na po tayo. 1 Corinthians 11 verse 27. So yung verse 24 hanggang 26, in-explain yan na kung saan kakainin yung tinapay, iinumin yung grape juice para pagpapaalala sa pag-aalala natin sa Panginoon sa Kristo. At sa verse 27, sabi niya, wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord. Okay? Sa verse 28, but let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. So, anong sinasabi niya po dito? Ngayon, pag kinain niyo yan, examine niyo yung sarili niyo. Sa Tuesday po ng gabi, ngayong Tuesday po na ito, magkakaroon tayo ng Lord's Supper. Pupunta tayo sa Angeles, yung mga member. Kumusta ka ba sa buhay Kristiyano? Aalalahanin mo yung pagkamatay ni Kristo. Nawasak yung katawan niya para sa iyo, para sa akin. Yung dugo niya, dumanak sa krus, para sa iyo, para sa akin. Kumusta ka sa buhay Kristiyano mo? Pwede ba tayo ngayon magkaroon ng examination? Kumusta ka? Sabi ng Bible, pag kinain mo yan at ininom mo sa Tuesday ng gabi, 7 p.m. po daw yun. Pero aalis tayo kagad ng maaga para hindi tayo maluluy. Kumusta ka sa buhay Kristiyano mo? Pinagsisiyan mo ba lahat ng kasalanan mo? O patuloy ka sa kasalanan? Biro mo alalahanin mo si Kristo na pako sa krus para sa iyo. Pag hinahawakan mo yung tinapay na yan, aalalahan mo, ito yung katawan na nadurog sa krus para sa akin. Tapos patuloy ka lang sa kasalanan mo. Iinumin mo yung grape juice na yun, na po. Tapos patuloy lang tayo sa kasalanan natin. Pwede ba examine natin ngayon yung sarili natin? Tingnan mo yung sarili mo. Mag-self-evaluation tayo. Tingnan mo. Hindi ako yung taga-husga nyo. Kayo po. Ano po? Kayo at saka yung Diyos yung nag-uusap niya. Kumusta ka sa buhay Kristiyano?
Namatay si Kristo sa krus para sa iyo. Tapos tayo, kumusta ka? Pinaglalaruan mo ba ang bahay ng Panginoon? Ako, examine natin yung sarili natin. Ako, minsan sa mga iba't ibang bagay, ako, ready tayo na pumunta. Minsan, pag sa church, yun nga po yung nakakalungkot. Minsan, pag sa church, lalo-lalo na pag Wednesday, wala po tayo. Gusto ka ba sa buhay Kristiyano? So, Pastor, prayer meeting lang po yun, no? Hindi pa mahalaga yung panalangin po sa inyo. Pag may mga ibang okasyon, kahit anong ginagawa mo, absent ka agad. Okay lang. Kahit nagpapahinga ka, okay lang, pupunta ka. Opo. Kahit may ginagawa ka, okay lang, gagawan mo ng paraan para makapunta. Kahit may inaalagaan ka, gagawan mo ng paraan. Para sa Panginoon, kumusta ka ba? May mga bagay pa ba? Ngayon, isa pang tanong, may mga bagay ka pa ba na kasalanan? Gusto ba yung paglilingkod mo sa Panginoon? Yeah. Baka kanina, nakita niyo yung quiet, konti na lang ito. Sabi ko sa kanila is dapat mamuhay tayo ng tama sa Panginoon. So, merong mga pagkukulang. Kaya kung kanina po sila, pagkukulang po kasi sa Panginoon. Para ma-realize po nila na yung buhay Kristiyano natin, hindi siya pwede lang. Okay ka sa labas, ginagawa mo lahat ng mga ginagawa ng mundo. Tapos, pag linggo, pupunta ka dito, kakanta ka, na parang napakabanal mo. Ako, nakikita niyo po? Ang Panginoon kaya natutuwa sa mga bagay. Pero mo, parang lang fake it. Marami si pastor niya, nakikita niyo, tumatayo ako dito. Makikita niyo, nandiyan sa labas, walang t-shirt si pastor niya, tapos naka-short. Tutuwa kaya kayo. Tapos, mura dito, mura doon, nakikita niyo si pastor niya. Tapos, maglinggo, napaka-december ni pastor. Naka-gel pa. Tapos, Lunes, gano'n na naman, kita niyo si pastor sa bumiyo. Di ba? Tapos, umiinom. Tapos paglinggo, magpakatalan tayo. Sabihin ko ganyan sa inyo. Ano may isip niyo ng pasyon mo? Napakapigil naman na taon na ito, di ba po? O sa Panginoon, kumusta ka? Eh siya, nakikita niya lahat ng ginagawa mo. 24/7. Hindi naman ako mahuli. Pero ako, nahuli ako ng Panginoon. O kumusta ba tayo? Examine mo ba? Examination. Tusa. Kasi bakit? Ang Panginoon hindi siya nagbibiro. Pero mo, napako siya sa krus para iligtas ka niya, tapos ganun po tayo sa buhay Kristiyano natin. Naglalaro po tayo. Opo. Ang dami niyang sinakripisyo. Pastor, ang hirap po kasi sa paglilingkod sa Panginoon. Opo, ang daming sakripisyo. O balik rin natin, bakit yung Panginoon wala daw sinakripisyo? Iniwan niya yung langit para sa iyo, para sa akin. Komportable siya doon. Di ba komportable natin? Imagine mo, di ba komportable natin? Pinaglilingkuran siya ng mga anghel. Komportable langit. Pero bumaba siya dito sa mahirap. Meron na bang pinanganak dito sa Sabsaban? Baka pinanganak ka sa tricycle ano? Pero pinanganak ka sa lalagyanan ng hayop? Kung saan sila umino? Wala. Nagpakataba siya para sa iyo. Nagpapako siya sa krus para sa iyo. Para sa akin. Ginawa niya lahat para maligtas ka, para madala ka niya sa langit. Tapos tayo, kumusta po tayo? Ginagawa mo ba lahat para sa Panginoon? Pastor, ang hirap iwan. Siya ka iniwan niya yung langit para ligtas ka. Tayo, yung mga ganyan na bagay, mga malilit na bagay, hindi pa natin pwedeng iwan para sa Panginoon na sinasabi mo, mahal mo. O baka mamay one-sided love lang tayo. Si Kristo, mahal ka niya. Pero ikaw sabi mo, mahal mo siya. Sabi mo na. Hindi ko na. Kumusta po ba tayo sa buhay Kristiyano po natin? Ako saan minsan, hirap na hirap ang iwanan sa mga kasalanan na ginagawa natin. Ang bigat-bigat sa atin, yung paglilingkod sa Panginoon. Yung parang alam mo yung luging-lugi na. Yung parang ikaw yung kawalan,
pag naglingkod ka sa Panginoon. Yung may tinatamaan na, kaya, pasto, parang, ano naman yun, parang lugi ka eh. Okay? Lugi ka sa nangyayaring sitwasyon. Pero kaibigan, kung naiintindihan mo lang talaga yung ginawa ng Panginoon para maligtas ka. Sa tingin ko, gagawin mo yan. Ano po? Gagawin mo yan. Tandaan nyo, tinitignan ng tao yung mga buhay nila, pati buhay ko. Hindi man sila nagbabasa ng Bible, pero binabasa nila yung buhay natin. Ngayon, binabasa nila yung buhay natin, at kung hindi ka namumuhay ng tama, yung mga pinag-pray nyo na mahal nyo sa buhay na gusto nyo maligtas, hindi sila maliligtas. Kasi alam nyo ano mangyayari, binasa ka nila. Hindi nga sila nagbasa ng Bible, pero binasa ka nila. At yung nabasa nila sa'yo, ang buhay Kristiyano, peke lang. Pakitang tao lang. Yun po yung buhay Kristiyano. Tapos pray ka ng pray, Lord, tulungan mo pong maligtas sila. Pero wala ka namang iniiwan sa mga bagay na dapat mong iwan para sa Panginoon ang sinasabi mo, mahal mo. Hindi natin magawa ng paraan po yun. Tapos pray tayo ng pray. Pastor, ang hirap kasi. Alam niyo ba, dalawa na yung pwede natin paglingkuran dito. Maglilingkod ka pa rin sa gusto mo. Yung Diyos o yung Diablo. Ang sabi ng Bible sa Matthew chapter 16, Bible study ko to sa mga young people natin sa online mo. Pero maganda maitapit natin po. Tapos na po tayo. Matthew 16 verse 24. Matthew 16 verse 24. Sabi niya dito, Then said Jesus unto his disciples, Matthew 16 verse 24, If any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and okay. Kung sino tayo susunod kay Kristo, maglilingkod kay Kristo, ako, sinasabi niya, gusto niyang mapatuwa si Kristo, maglingkod tayo. Kung sino tayo maglilingkod kay Kristo, sabi niya, let him deny himself. Pag sinabing deny himself, ano yun? Yung hindi na mahalaga yung sarili mo. Hindi na mahalaga yung pangarap mo. Hindi na mahalaga yung mga kaibigan na sinasabi mo, pinaglalaban mo. O yung mga bagay na sa trabaho mo, sa mga importante yung mga yan. Pero si Lord naman kaya niya i-provide yung mga pangangailangan natin. Linggo, hindi ka magtatrabaho, si Lord bahala sa'yo. Wednesday, ng gabi, imbes na magtrabaho ka, bibigay mo sa Panginoon, si Lord yung bahala sa'yo. Ano po? Ibigay mo dahil sarili mo. At tapos sabi niya, and take up his cross. Sino naman nakapagbuhat ng cross dito? Yan mo ba? Naniniwala ko pag magbubuhat ka ng cross, mabigat yun. Tama po? Mabibigatan ka pag naglingkod ka sa Panginoon. May paghihirap talaga. Ano po? At tapos sabi niya, at habang binubuhat mo yung cross na yun, and, ang sabi niya, habang buwan mo yan, dala-dala mo dahil naglilingkod ka sa Panginoon. Ibig sabihin, pag naglilingkod ka sa Panginoon, may iiwan ka. Pag naglilingkod ka sa Panginoon, may bubuhati ka. Pastor, parang ayoko na yata dito. May hirapan lang pala ako. Hindi po, tingnan niyo. Sabi ng Matthew 11, balik tayo. Verse 28. Pastor, maglilingkod ako kay Lord, parang ayoko naman yata yun. May hirapan ako, bubuhat daw ako ng krus. So may iiwan pa ako, tapos magbubuhat pa ako ng krus. Hindi po, tingnan niyo. Matthew 11, verse 28. Sabi niya, Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will lumapit kayo sa akin. Sabi niya, lahat na nahihirapan o nagtatrabaho, nabibigatan, sabi niya, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Mabibigyan ka daw ng kapahingahan pag naglilingkod ka sa Panginoon. Alam mo, bibuhat ng krus. Pero tuloy niya, sabi niya, habang nagpapahinga ka daw, sabi niya, take my yoke upon you. Meron ka daw bubuhatin, yung yoke, yung pamatok, alam mo yun, pinag-usapan natin, di ba? Yung nilalagay sa kalabaw, tapos may hilahin siya, yung pamatok yun. Yung may nakalagay sa kalabaw, yung pag magsasaka, di ba? Merong inihila yung kalabaw. O, kalabaw, di ba? May hinihila siya. Alam niyo po yan? Yung pamatok, o yung sa kalesa, nakita na kayo kabayo, may nakalagay sa likod niya, di ba? Parang may hilahin siya. Diba?
habang nagpapahinga ka daw, may pamatok daw na ilalagay sa iyo si God. Ano ba magpapahinga? Tingnan natin. Sabi niya, take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. Pag binuhat mo yan, sabi niya, gusto ko na maramdaman mo na habang binubuhat mo yan, makakapagpahinga ka. Bakit? Verse 30. Sabi niya, for my yoke is easy and my yung binigay na pamatok sa iyo ng Panginoon, akala mo sobrang bigat. Pero hindi, magaan daw yun. Ba't di na lang Pastor, di na lang dun sa Diablo? Tandaan nyo, dalawa lang paglilingkuran mo, Diyos o Diablo. Paano naman yung sa Diablo? Pag binuhat mo yung sa Diablo, sa una magaan yan. Sa una masaya yan. No po? Akala mo, tuwang-tuwa ka, naglilingkod ka sa Diablo, sa mundo, yung parang napakagaan, masaya, inom dito, inom dyan, tawanan dito, tawanan dyan, gimmick dito, barkada dito, lahat masaya sa una. Pero ba kayo nakita uminom na umiyak? Meron ba? Hindi. Tawanan yan, tama? Pero bukas ano? Masakit yung ulo. Nagsusuka. Ganyan yung sa mundo. Akala mo masaya ka. Magaan. Masaya. Nako. Pero bandang huli, papahama ka. Yung sa Panginoon, yung bibigay niya sa'yo, akala mo sa una mabigat. Mabigat kasi ikaw mismo, ayaw mong bitawan yung dapat mong bitawan. Pero yung sa Panginoon, yung pinapabuhat niya sa'yo, magaan. Nako. Magaan. Hindi ka niya papahirapan. Sabi ng Bible, di ka nga niya iiwan, di pababayaan mo, tapos papahirapan ka niya. Sinungaling siya kung gano'n. Kaya lang nagiging mabigat yung paglilingkod sa Panginoon. Kasi meron kang ayaw bitawan. Meron kang ayaw iwan. Bandang uli, pagod na pagod ka ngayon. Kasi bakit? Buhat mo yung krus ng Panginoon, magaan siya, pero meron kang ibang dinadala na nagpapabigat sa iyo. Kaya akala mo ngayon, yung paglilingkod sa Panginoon, mahirap. Pero hindi. Magaan yun sa Panginoon. Meron ka lang binibigyan iba. Nakukuha niyo po. Ang Panginoon, hindi ka naman niya papahirapan. Masayang naglilingkod sa Panginoon. Sinabi ko nga sa mga young people ang hirap na nag-aaral. Alam niyo naman natin, di ba? Sino gusto mag-aaral ulit? Ayaw na. Ang hirap nag-aaral ng Bible, lalo na pag sa Bible nag-usapan. Pero alam nyo, bawat linggo excited ako. Sobrang excited ko, hindi nyo napapansin. Yung nagte-testimony, nakakalimutan ko na. Tama? Hindi nyo napapansin. May special number pa pala, pero tumatayo na si Pastor, mag-preach na ako. Bakit? Excited ako magturo. Excited ako ginagawa yung para sa Panginoon. Kasi masaya ako dito. Ikaw masaya ka ba? Sa paglilingkod mo sa Panginoon. Kaya nahihirapan ka. Buhat mo yung cross, may ginagala ka pa Kaya akala mo, isisi mo yun sa Panginoon, ang hirap-hirap. Maganyan sa Panginoon. Masaya naglilingkod. Sabi ko nga sa mga young people kung bawat Sabado, hindi na tayo maglilinis, hindi tayo mag-outreach, every Saturday, punta tayo ng Sky Ranch. Wow! Tuwa-tuwa sila, no? Every Saturday, tapos punta tayo ng Ocean Park, papasyal tayo lagi. Naniniwala ko bawat Sabado nyo, excited kayo pumunta. Tama? Bakit? Kasi sa pag-iisip, na kung saan, pasyal, yun yung gusto mo. Pero pag sa pagtuturo na ng bata, pag-acquire na, paglilinis dito sa church, parang ang bigat-bigat sa'yo. Kasi bakit? Sa mindset mo yun. Sa mindset mo kasi, yung pasyal, masaya sa'yo, kaya masaya ka. Sa mindset mo, yung pag-iisip mo, mindset, pag-iisip, no? Pag-iisip mo, yung paglilinis, paglilingkod sa Panginoon, mabigat. Kaya ang bigat-bigat sa'yo. Nasa pag-iisip. Pero yung pag-iisip na yan, katulad ng pasyal, nilipat mo dyan sa utak mo, masaya. Masayang naglilingkod sa Panginoon. Ang mindset, pagliga, basketball, nasa harap. Pero pag church, nasa likod. Nakita niyo po? Kasi bakit? Mindset, pag sa church, nakakanto. Pagliga, masaya. Pero kung mindset mo, yung paglilingkod sa Panginoon, may matututunan ako salita ng Panginoon. Yun yung mindset mo, yun yung nilagay mo sa utak mo.
Aba, pag church service, gising na gising ka. Okay? Meron kang gagawin para sa Panginoon. Masaya ka. Yan ang tanong. Kumusta tayo sa buhay Kristyano? Tayo po tayo na. Gusto po tayo. So habang pinapatugtog po yung invitation, kumustahin natin kayo lahat. Hindi ako nandito para maghusga. No? Sabi ko nga, self-examination. Ikaw tsaka yung Diyos yung mag-usap. Habang nakapikita mata na kayo ng ulo, pwede ba kayo mag-usap ng Panginoon? Minsan lahat ginagawa natin para sa mga kaibigan natin, para sa mga mahal natin sa buhay. Ba't ginagawa mo yan? Kasi gusto mo mapasaya sila. Para makita mo yung approval nila. Kasi masaya ka pag nakita mo nag-thumbs up sila. Pag nakita mo masaya sila. Pero ano naman sa Panginoon? Kumusta ba tayo sa pagmamahal natin sa Panginoon? Bakit paglilingkod sa Panginoon, ang dami pa natin reklamo? No? Pero pag sa iba, okay lang. Pero pag igad, hindi. Ibig sabihin, hindi natin na iintindihan talaga lahat ng ginawa ng Diyos sa atin. Ngayon, Holy Week, next week. Kumusta ba yung pagmamahal natin sa Panginoon? Kakain ka ng tinapay, inumin mo yung grape juice. Habang tinitignan mo yung, inaalala mo yung pagmamahal ng Panginoon sa'yo. Tapos, tayo kumusta na? Pag hindi mo totoong pinaglilingkuran ng Panginoon, naglilingkod ka sa mundo, nag-enjoy ka sa mundo, hindi mo mahal ng Panginoon. Hindi mo lahat yung Panginoon ginawa niya para sa iyo. Ano pa ba yung pwede natin may reklamo? Ano pa ba hindi mo maiwan-iwan na yun? Alak, sigarilyo, sugal. Lahat ng yan, di naman makakabuti sa iyo. Ba't hindi pa natin bitawan? Pastor, mga kaibigan, makakabuti sa akin. Pagkain niyo po, lahat ng kaibigan na yan, mayroong salita, friends come, friends go. Yung pinag-iingatan mo kaibigan na yan, soon, iiwan ka rin niya. Hinintay niyo yung approval nila, iiwan ka rin yan. Marami akong mga kaibigan. Pero pagkatapos ko mag-asawa, wala sila lahat. Kaso hindi kasi sila tunay na kaibigan. Pwede rin gano'n. Pero hindi sinasabi ko, meron kang ayaw iwan, eh Panginoon, ba't di siya yung gawin mo kaibigan? Siya naman talaga yung dapat mong maging kaibigan kasi siya hindi ka niya iiwanan. Ikaw pa nga mag-iiwan sa kanya eh. Pero siya hindi ka niya iiwanan. Hindi pababayaan mo. Siya yung gawin mo nating kaibigan at gawin nating mahal. Kasi yung Panginoon, mahal ka niya. Dapat impyerno ka nga. Salamat nga po tayo sa mga pagkakamali po natin. Maraming pagpapasalamat ko sa Panginoon. Ang dami kong pagkakamali. Pero sa lahat ng pagkakamali ngayon, minsan pinipili ko pa yung mundo. Pero salamat sa Panginoon, kahit kailan hindi niya ako iniwan, hindi pinabayaan mo. So anong gagawin ko ngayon? Eh, ba't din lang siya yung paglingkuran ko? Nagsasayang pa ako ng panahon at oras sa mga iba't ibang bagay. Siya na yung paglingkuran ko ng tapat. Kasi siya, totoong kaibigan at nagmamahal sa akin. Huwag kayong nakatingin sa mga ibang tao. Pastor, ganito kasi yung mga ugali nila. Wala. Mga tao po yan. Kung totoong pinaglilingkuran mo yung Panginoon, hindi ka titingin sa kanila. Titingin ka sa Panginoon na minamahal mo kahit ano pang sabihin po nila. Pwede kayong ma-offend sa mga sinasabi rin ni Pastor. Pwede rin ako ma-offend sa mga sinasabi nyo. Pero alam nyo yun, pag may dumating sa puntong ganon, ay, natisod ako, hindi mo nagustuhan yung sinabi ni Inato ganyan, tatanggalin mo na lang sa isip mo. Kasi bakit? Hindi yun yung pinaglilingkuran mo. Hindi sila. Kundi yung Panginoon na minamahal mo. Kasi yung Panginoon na minamahal mo, minamahal ka rin niya ng todo-todo. Imagine niyo, ito yung week. Hindi man ito yung exact na po date na namatay si Kristo. Pero merong time na namatay si Kristo sa krus. Para sa iyo. Kumusta po ba?
Totoo bang inaalala ko yung Panginoon? O bakit patuloy pa tayo sa kasalanan? Sabi ng Bible, pag ginawa mo yan this Tuesday, tapos magpatuloy ka sa kasalanan, sabi ng Bible, kaya maraming weak and sickly among you. Mapaparusahan ka ng Panginoon. Pastor, huwag ko nang gagawin. So, ibig sabihin, di mo alalahanin ang ginawa ni Pastor para sa akin. Pastor, huli na lahat. Walang huling lahat. Hanggat may buhay, may pag-asa. Hanggat buhay tayo, pwede tayo maglingkod sa Panginoon. Aminin mo lang. Hihingi mo lang ng tawad yan sa Panginoon at yung Panginoon, papatawarin ka niya. Sige po, manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa pagmamahal niyo po sa amin. Panginoon, kahit sino po sa amin, hindi po worthy. Kahit ako, Lord, isa lang po kung walang kwentang tao, patapon na buhay, makasalanan, at dapat pupunta sa impyerno. Pero salamat, Lord, nilinis niyo po kami. Salamat, Lord, napako kayo sa krus para sa aming lahat. Hindi niyo na po inisip na kung saan dapat impyerno naman kami lahat. Huwag ko na lang gawin ito. Pero dahil sa pagmamahal niyo po sa amin, ibinigay niyo si Kristo at yung sarili niyo pong buhay para sa amin. Ganun niyo po kami kamahal. Kaya Panginoon, tulungan niyo po kami na alalahanin namin lagi ito bilang sa nahuli. Na kung saan yung paglilingkod po namin sa church para po sa inyo, yung gawin namin to kasi mahal po rin namin kayo. Ayaw po namin na gawin itong one-sided love. Tulungan niyo po kami na wag lang namin kayo maging tagapagligtas, maging kaibigan namin kayo, maging comforter namin kayo, maging mga bagay-bagay, Lord, na hinahanap namin sa mundo, yun po yung maging kayo. Na kung saan sa lahat ng hiling namin, kayo po yung lagi po namin masasambahan. Para makita po namin yung paglilingkod po sa inyo. Yung burden nyo is light. Magaan po naglilingkod po sa inyo at masaya. Panginoon, dinadalayan ko po. Tulungan niyo po na matapos po itong araw po na ito na ma-realize po namin yung mga ginawa niyo po para sa amin. Papurihan po kay Lord sa lahat ng bagay po na ito. Dinadalayan ko po, Lord, yung mga bisita po namin. Kung meron po sa kanila na hindi pa rin sigurado balang araw ay langit. Huwag po silang mahiya magtanong po sa amin at mapakita po namin sa kanila yung pagmamahal niyo po sa kanilang pagbuhay. Papurihan po kay Lord sa lahat ng bagay po na ito. Lahat po dinadalayan po sa kabilang pangalan, sa pangalan ng Jesus. Okay, thank you po sa inyo. Ganda po ng mensahe po, no? Okay po, sige, manalangin po tayo sa ating offering. Okay. Sige, mag-pray po tayo. Pag-pray ko na po yung ating offering. Panginoon, salamat po sa pagkakataon na meron naman po kami may bigay para po sa inyo. At itong offering po nito, kayo po mag-bless po nito. Igamit po namin po ito lagi para po sa inyong kapurihan. Napitin natin rin po sa dalang pangalan, sa pangalan ng Jesus. Amen. So, yung offering po natin ngayon kanina, tithes, yung iba po, tsaka yung faith promise natin, pinangako natin sa Panginoon. Ngayon naman po, ito po yung general offering. Okay, kung bisita, ulitin ko, walang bayad. Yung pinunta nyo dito, kahit yung kinain nyo, walang bayad. Mamaya, papakainin natin sa mga bisita. Pero walang bayad, yung kinain nyo dito. So, hindi kayo required na magbigay, pero in-encourage lang namin ang bawat isa, lalo yung mga member, na natuto tayo magbigay para sa Panginoon. Okay, sige, pag-ipasa yung offering natin, ang offering plate. Okay, so thank you po sa inyo lahat. Ulitin ko, kung bisita, walang bayad, yung pinunta nyo dito. Okay, offering po na yan, mapupunta yung dito sa church, pero ulitin ko, walang bayad po yan. Okay, thank you po sa inyo lahat. And God bless po. Ang tapos na ba yung offering, di ba? Mamaya, pagkatapos ng offering, pakiusog yung mga upuan. Si ate na mag-uwi na, pati siya, kain tayo, ano yung mga pagkain dyan. Pati si nanay yung sorry, maalis siya kagad, ano mo? Okay, kain muna tayo. Si ate dyan. Si Angelina.
Okay, so mamaya pag natapos po, itabi natin yung kuhan. Paunahin po natin yung mga bisita, no? Okay, pang-serve natin sila or kung anong gusto po nila. Kung gusto nila mag-dinner nila o naman. Tapos, basta paunahin po natin yung mga bisita. Pati po yung tatlong lalaki natin, no? Huwag natin silang paulit. Ito. Kahit mahuli na lang tayo mga member po na ito. Sige, pwede po sa inyo lahat. And God bless po. Start po tayo mamaya ulit, no? Thank you. Ito po. Okay, sige, hiling ko si Kuya Dennis. Hindi kayo ba yung nag-pray? Kuya Dennis ba o sa Kuya Pus? Sige si Kuya Dennis po, pag-pray niyo yung ating pagkain. Lord, pagpray po namin namin po tayo. Salamat po sa mga lahat ng pagkakataon na po tayo. Bless niyo po sila. Lord, pagpray ko po na hindi ka lang nasa palagi na sa amin kapalang kung lahat ng ginagawa niyo. Sige po sa inyo lahat. Napasa na ba yung mga sa Apo. yung wallet lang? Okay, so sige, usog na po natin yung kuhan. Tapos, hingi tayo ng tulong kay Kuya Paul. Yung lamesa po dun sa loob, pausog natin para